Kamusta po kayo? Ako po si Doc Jose Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Sa mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga senior nating kalalakihan na manumbalik ang kanilang sigla, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mapatibay ang kanilang mga koneksyon sa mahal sa buhay. Kadalasan, nang hindi kinakailangang gumamit ng mga delikadong gamot. May gusto po akong ibahagi sa inyo ngayon na napakahalaga. Isipin ninyo isang 72 anyos na Ginoo, si Mang Kiko, ang pumasok sa aking opisina na may malapad na ngiti. Sabi niya sa akin, "Doktor, akala ko po'y sarado na ang kabanata ng intimasiya para sa akin hanggang sa binago ko lang ang 4 na gulay sa aking pagkain." Hindi siya umiinom ng tableta o gumagawa ng anumang kakaiba, pero ang kanyang daloy ng dugo, enerhiya at kumpiyansa sa sarili ay lubos na nagbago. Paano kung ang susi sa mas matibay na intimasya pagkatapos ng edad 60 ay wala sa gamot, suplemento o anumang lihim na pamamaraan, kundi isang bagay na tahimik lang na nasa kusina ninyo ngayon? Sa ating pag-uusap ngayon, ibubunyag ko ang 4 na gulay na natural na nagpapabuti ng sirkulasyon, tumutulong linisin ang mga bara sa ugat, kasama na ang mga pinakamahalaga para sa inyong pagkalalaki, at maaaring muling magpaalab ng inyong intimasya. At samahan ninyo ako hanggang dulo dahil ang huling gulay na babanggitin ko ay isang tila nakalimutan ng gulay na napakabilis ng epekto na kahit ang doktor ninyo ay maaaring magulat. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa mga payo na makapagpapalakas ng inyong sirkulasyon, kumpiyansa at koneksyon pagkatapos ng edad 60. Kung nakakatulong po ito sa inyo, pakitype ang 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 at sabihin ninyo kung paano pa ako mas makakatulong sa inyong paglalakbay patungo sa mas mabuting kalusugan. Ngayong alam na ninyo na ang tunay na susi sa pagpapanumbalik ng intimasya pagkatapos ng edad 60 ay maaaring nasa inyong kusina lang, tuklasin na natin ang 4 na makapangyarihang gulay na tahimik na nagpapabago sa buhay ng mga nakatatandang kalalakihan, isang kainan sa bawat pagkakataon. Beets, likas na pampalakas ng nitric oxide. Noong una kong inirerekomenda ang beets sa mga nakatatandang lalaki, marami ang napapangiti. Beets talaga, Doc. Pero ilang linggo lang ang lumipas, bumabalik sila na may ibang tono. Puno ng pag-asa, minsan ay namamangha pa. Sinasabi nila, "Mas buhay na buhay po ang pakiramdam ko," o kami ng misis ko, "Parang mas malapit na ulit kami." Doon ko nalaman na may hawak kaming tunay na makapangyarihan. Ang beets ay hindi lang ordinaryong gulay. Ito'y isang natural na himala para sa sirkulasyon, lalo na sa mga lalaking lampas sa 60 anyos. Alam nyo, ang beets ay puno ng dietary nitrates. Kapag kinain ninyo ito, kino-convert ito ng katawan ninyo sa nitric oxide. Ang kamangha-manghang sangkap na ito ay nagpaparelax at nagpapalapad ng inyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy sa buong katawan, kasama na ang mga bahaging lubos na nakakaapekto sa inyong sigla at intimasya. Habang tayo'y tumatanda, bumababa ang natural na kakayahan ng ating katawan na gumawa
ng nitric oxide. Isa iyan sa mga dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaranas ng malamig na kamay at paa, pagkapagod at mga hamon sa silid-tulugan. Ngunit kayang tulungan ng beets na baguhin iyan. Sa katunayan, ipinapakita sa mga pag-aaral na ang pag-inom ng beet juice ay maaaring magpabuti ng daloy ng dugo sa loob lamang ng ilang oras. Isang clinical trial pa nga ang nagpakita ng mas mataas na resistensya at mas mababang presyo ng dugo sa mga nakatatandang umiinom ng beet juice araw-araw. Pero higit pa ito sa mga numero lamang. Kapag mas maganda ang daloy ng inyong dugo, mas masigla kayo, mas naroroon ang inyong isip, mas may kumpiyansa. Iyan ang pundasyon ng intimasya, ang maramdamang kayo ulit ang sarili ninyo, hindi lang isang taong nagpapalipas ng araw. Ito'y tungkol sa pagharap ng buo, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Pinoprotektahan din ng beets ang maselang panloob na balat ng inyong mga ugat, arteries, gamit ang mga antioxidant tulad ng betalains at vitamin C na tinitiyak ang pangmatagalang kalusugan ng mga ugat. Sinusuportahan nito ang inyong puso, utak at mga hormone. May mga pasyente akong nagsabi na matapos magdagdag ng inihaw na beets o beet smoothies sa kanilang diet, sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman nila ang init at koneksyon na nagbabalik. Hindi lang sa kanilang katawan, kundi pati sa kanilang mga relasyon. At heto ang isang tip mula sa aking sariling kusina: subukan ang beet salad na may kaunting katas ng lemon at olive oil. Ang kombinasyong ito ay hindi lang nagpapaganda ng absorption, kundi lalo pang nagpapalakas ng epekto ng nitric oxide. Pero nagsisimula pa lang tayo. Kung kayang buksan ng beets ang mas magandang sirkulasyon at buhayin muli ang intimasya ng natural, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kapag isinama ninyo ito sa isang madahong gulay na kasama nitong gumagana para panatilihing elastiko ang inyong mga ugat at mataas ang inyong enerhiya. Dumako na tayo sa susunod na gulay. Isa na tahimik na tumutulong sa mga kalalakihan na makaramdam ng lakas, sentro at sigla muli. Kung naririto pa kayo at makabuluhan ang ating paglalakbay na ito, paki-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, ipagpatuloy natin at tuklasin ang pangalawang makapangyarihang gulay na maaaring makatulong na ibalik ang inyong sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad 60. Spinach letsugas o kangkong, ang hindi napapansing bayani para sa daloy ng dugo. Hindi ko malilimutan ang isang Ginoo, si Mang Lito, na sa mga huling taon ng kanyang edad, 60 na lumapit sa akin. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkakalayo sa kanyang partner, hindi sa emosyonal kundi pisikal na aspeto. Mas mababa ang kanyang enerhiya at ang intimasya ay hindi na tulad ng dati. Hindi pa siya handa sa mga gamot, kaya't hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang simpleng pagbabago: kumain ng spinach araw-araw. Nagtaka siya, pero nagtiwala siya sa proseso. Makalipas ang 1 buwan, pumasok siya na may ngiti na nagsasabi ng lahat. "Dok," sabi niya, "parang may dumadaloy na naman po ulit." Ang spinach o mga katulad na madahong gulay tulad ng letsugas o kangkong ay maaaring hindi kapanapanabik pakinggan, ngunit ang epekto nito sa daloy ng dugo
ay pambihira, lalo na sa mga nakatatandang lalaki. Puno ito ng natural nitrates tulad ng beets na kino-convert ng inyong katawan sa nitric oxide. Ang nag-iisang molekulang ito ay susi para sa pagpaparelax ng mga ugat, pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapahintulot sa dugo na madaling makadaan kahit sa pinakamaliliit na ugat capillaries. At kapag ang dugong iyon ay umabot sa lahat ng tamang lugar, sa inyong utak-puso at oo sa inyong pinaka-intimong bahagi, hindi lang kayo mas gagana ng maayos, mas mararamdaman ninyong buhay na buhay kayo. Pero hindi lang sa nitrates nagtatapos ang spinach. Mayaman din ito sa magnesium at potassium, dalawang mineral na mahalaga para mapanatili sa ayos ang presyon ng dugo at relax ang mga kalamnan. Para sa mga lalaking lampas 60 ito ay mahalaga dahil ang mga ugat ay karaniwang tumitigas habang tumatanda. Tumutulong ang magnesium na palambutin ang mga ito, pinapabuti ang daloy at binabawasan ang tensyon. Hindi lang nito pinapaganda ang pangkalahatang kalusugan, kundi ibinabalik din ang pisikal na pundasyon para sa pagiging malapit at koneksyon. Sinusuportahan din ng spinach ang balanse ng hormones. Ang magnesium ay may tahimik, ngunit makapangyarihang papel sa pagsuporta sa malusog na antas ng testosterone, habang ang mga antioxidant tulad ng lutein at vitamin C ay tumutulong protektahan ang panloob na pader ng mga ugat mula sa pagtanda. Ang resulta, mas kaunting pamamaga, mas matatag na presyon ng dugo at pinahusay na resistensya sa bawat kahulugan ng salita. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na maglagay ng isang dakok na spinach sa kanilang itlog sa umagahan o idagdag ito sa smoothie. Kahit hilaw sa salad na may olive oil at lemon, ay malaki ang magagawa. Hindi ito isang biglaang pagbabago sa isang gabi, ngunit sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng makapangyarihang resulta. Tulad ng mas malakas na sirkulasyon, mas maiinit na kamay at paa, at maging isang mas mainit na puso. At narito ang magandang bahagi, pinakamahusay gumana ang spinach bilang bahagi ng isang team. May isa pang simpleng pagkain na hindi lang tumutulong sa daloy ng dugo. Aktwal itong tumutulong linisin ang inyong mga ugat mula sa loob palabas. Ito'y matapang ang lasa sinauna at baka magulat pa kayo. Pag-usapan natin ito. Bawang, ang tagapaglinis ng sirkulasyon. May paraan ang bawang para sorpresahin ang mga tao. Karamihan ay iniisip ito bilang pampalasa lang sa kawali. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na itong simpleng matapang na amoy na ulo ng bawang ay makakatulong ibalik ang mga bagay na kinatatakutan ng maraming lalaki na nawala na sa pagtanda, magandang daloy ng dugo, kumpiyansa, at ang kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon muli. Naaalala ko ang isa kong pasyente, si Mang Elias, 71 anyos, na nagsabing iniiwasan niya noon ang intimasya hindi dahil ayaw niya kundi dahil nahihiya siya. Bumagal lang ang kanyang sirkulasyon, bumaba ang kanyang enerhiya at walang tila nakakatulong. Hindi kami nagsimula sa gamot, nagsimula kami sa pagkain. Hiniling ko sa kanya na simulang gumamit ng sariwang bawang araw-araw. 1 o 2 butil lang dinikdik at hinayaang umupo ng 1 minuto bago lutuin. Nag-alinlangan siya pero pumayag siya. Ilang linggo ang lumipas, sinabi niya sa akin, "Dok, hindi ko inaasahan pero may nagbabago.
Mas mainit ang pakiramdam ko, mas malakas. Mas parang ako ulit. Ang sikreto ay nasa isang compound na tinatawag na allicin na lumalabas kapag ang bawang ay tinadtad o dinikdik. Ang allicin ay tumutulong magpa-relax ng mga ugat, bawasan ang paninigas ng artery at suportahan ang malusog na presyon ng dugo. Ngunit ang mas mahalaga para sa mga lalaki pagkatapos ng edad 60, pinapabuti nito ang kakayahan ng dugo na maabot ang bawat bahagi ng katawan, kasama na ang mga konektado sa intimasya at koneksyon. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, hindi lang kayo mas gagana ng maayos sa pisikal, mas nararamdaman ninyong kayo'y naroroon mas konektado sa inyong sarili at sa taong nasa tabi ninyo. Ang bawang ay meron ding natural na katangiang anti-inflammatory o laban sa pamamaga. Mahalaga iyan dahil ang pamamaga ay madalas na siyang humahadlang sa sirkulasyon sa simula pa lang. Sa pamamagitan ng pagtulong na bawasan ang tahimik na pamamagang ito, maibabalik ng bawang ang daloy kung saan ito pinakamahalaga. Hindi lang sa puso at utak, kundi sa pinagmumulan ng haplos, kasiyahan at kumpiyansa. Ang pinakagusto ko sa bawang ay gumagana ito ng banayad, tuloy-tuloy at natural. Walang masasamang side effects, walang pressure, dahan-dahan lang, ngunit tiyak na pagbuti. Inihaw man ito ng buo, igisa kasama ng spinach o ihalo sa homemade dressing, ang bawang ay nagiging higit pa sa pampalasa. Nagiging bahagi ito ng inyong paggaling. At kung iniisip ninyo na masyadong simple ito para gumana, maghintay lang kayo. Dahil ang susunod na gulay ay hindi lang nagpapabuti ng sirkulasyon. Maaari pa nitong mapahusay ang mismong pagnanasa. Ito'y magaan, malutong at itinuring noon ng mga sinaunang kultura bilang simbolo ng lakas ng kalalakihan. Pag-usapan natin ito. Kung nanonood pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, paki-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pang-apat na gulay na maaaring tahimik na muling magpaalab ng inyong sirkulasyon at ibalik ang pagiging malapit na inyong hinahanap-hanap. Kinsay celery. Ang tahimik na pampasigla ng sirkulasyon, ang kinsay celery, ay maaaring hindi ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag iniisip ang pagpapanumbalik ng intimasya at sigla. Pero hayaan ninyong magkwento ako. Isa sa mga pasyente ko, isang 91 anyos na lalaki na nagngangalang Ricardo, ang lumapit sa akin na nakakaramdam ng pagkawalay sa kanyang partner. Nandyan po ang spark, sabi niya, pero ang katawan ko ay hindi sumusunod. Hindi siya sobra sa timbang, hindi siya may sakit. Nakakaramdam lang siya ng pagkakastak. Hiniling ko sa kanya na magdagdag ng simpleng bagay sa kanyang rutina, 2 tangkay ng kinsay tuwing umaga. Tumawa siya noong una pero sinubukan niya. Sa loob ng 3 linggo, sumigla ang kanyang enerhiya, bahagyang bumaba ang kanyang presyon ng dugo at bumalik ang init. Hindi lang sa kanyang sirkulasyon, kundi pati sa kanyang relasyon. Ang kinsay ay isa sa mga pinaka hindi napapansing pagkain pagdating sa daloy ng dugo. Naglalaman ito ng mga natural na compound na tinatawag na phtalides, binibigkas na flavonoids na tumutulong magpa-relax ng mga kalamnan sa paligid ng inyong mga ugat, arteries, na nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy.
Iyan mismo ang kailangan ng mga nakatatanda, lalo na ang mga lalaking lampas 70 na madalas nahihirapan sa paninigas ng ugat at mas mabagal na sirkulasyon sa mahahalagang bahagi ng katawan. Kapag ang dugo ay nakakarating sa bawat sulok ng inyong katawan nang walang sagabal ang intimasya, ay mas madali, mas natural, at hindi na parang isang pakikibaka. Pero hindi lang iyan. Ang kinsay ay puno rin ng hydration at mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium. Parehong mahalaga para sa ritmo ng puso, paggana ng mga nerbyo at tamang sirkulasyon. Lubos din itong nakakalinis, tinutulungan ang inyong katawan na ilabas ang sobrang sodium o asin at bawasan ang presyon na maaaring nakakasagabal sa malusog na daloy ng dugo. May isa pang dahilan kung bakit madalas kong inirerekomenda ang kinsay sa mga lalaking nagnanais na muling makamit ang kanilang pagiging malapit at kumpiyansa. Naglalaman ito ng apigenin, isang plant compound na ipinakitang sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone at nagbabawas ng pamamaga. Dalawang salik na tahimik na umuubos sa sigla ng isang lalaki sa paglipas ng panahon. At dahil mababa ito sa calories, ngunit mayaman sa epekto, madaling isama ang kinsay sa anumang rutina. Gawin man itong juice, isawsaw ang mga tangkay sa almond butter o ihalo sa inyong mga sabaw, ito'y isang makapangyarihang hakbang patungo sa muling pagpapaalab ng koneksyon. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit. Mga lalaking inakala na lampas na sila sa kanilang kalakasan ay natutuklasan na kailangan lang nila ng tamang panggatong. At ang kinsay, maniwala man kayo o hindi, ay madalas na gumaganap ng tahimik ngunit mahalagang papel. Pero ngayon, huminto muna tayo sandali. Dahil gaano man kalakas ang 4 na gulay na ito, ng paisa-isa, may mas malaking nangyayari dito. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa. Ito'y tungkol sa kung ano ang kinakatawan nila. Tingnan natin ng mas malapitan kung paano ang pagkain, kapag pinili ng tama, ay nagiging higit pa sa nutrisyon. Nagiging gamot ito para sa inyong puso, inyong katawan, at sa pinakaintimong bahagi ng inyong buhay. Isang mas malaking katotohanan. Pagkain. Bilang gamot sa intimasya sa paglipas ng mga taon, libu-libong nakatatandang lalaki na ang aking nagamot, ang ilan ay bigo, ang ilan ay tahimik na sumuko na lang, ang ilan ay naghahanap lang ng kaunting pag-asa. At isang bagay ang natutunan ko, ang usapan tungkol sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay masyadong tahimik. Masyadong maraming lalaki ang naniniwala na bahagi lang ito ng pagtanda na kailangan nilang tanggapin, na kapag humina na ang enerhiya o mas mahirap nang makamit ang pagiging malapit sa partner, wala nang ibang magagawa kundi sumuko o umasa sa mga tableta. Pero hindi iyan ang buong katotohanan. At sinasabi ko iyan hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong malalim na nakinig sa mga takot at pag-asa ng mga nakatatandang lalaki sa loob ng mga dekada. Dahil ang palagi kong nakikita ay ang pagkain, kapag pinili ng may intensyon, ay nagiging higit pa sa sustansya lamang. Nagiging gamot ito. Hindi yung tipo na nasa bote, kundi yung dumadaloy sa inyong mga ugat
nagbibigay lakas sa inyong kumpiyansa at nagbabalik sa inyo ng isang piraso ng inyong sarili na akala ninyo'y nawala na. Isipin ninyo, bawat isa sa mga gulay na tinalakay natin ngayon ay hindi lang nagpapabuti ng reading ng inyong presyo ng dugo o tumutulong para mas alerto kayo. May ginagawa silang higit pa na personal. Pinapahintulutan nila ang dugo na dumaloy kung saan maaaring hindi ito dumadaloy ng maayos sa loob ng maraming taon. Muli nilang pinapainit ang inyong mga kamay, pinapalakas ang inyong mga hakbang, at pinapatibay ang koneksyon sa inyong pinaka-intimong sandali. Ibinabalik nila ang pisikal na pundasyon ng pagiging malapit, kaya't ang haplos ay muling nagkakaroon ng kahulugan, at para hindi na kayo matakot kung tutugon ba ang inyong katawan kapag tama na ang sandali. Ang totoo, naaalala pa ng inyong katawan kung paano maging intimo. Kailangan lang nito ng tamang suporta. At ang suportang iyon ay hindi kailangang manggaling sa reseta ng doktor. Maaari itong manggaling mismo sa inyong kusina. May mga lalaking nagsabi sa akin na nagsimula silang makaramdam muli ng pag-asa matapos magdagdag ng kasing simple ng spinach o beets sa kanilang mga pagkain. Hindi dahil ito'y mahika, kundi dahil kinakatawan nito ang isang pang-araw-araw na pagkilos ng pagpili sa sigla, isang pagpili na maniwala na hindi pa tapos magbigay ang buhay dahil lang sa umabot na kayo ng 6 o 7 tao. Na ang inyong pinakamagagandang araw, ang inyong pinakakonektadong sandali ay maaari pang darating. Kaya kapag may naririnig kayong nagsasabing, pagtanda lang yan, gusto kong alalahanin ninyo ito. Ang pagtanda ay maaaring hindi maiiwasan, ngunit ang paghina ay hindi. At minsan ang daan pabalik sa inyong pinakamahusay na sarili ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang gulay, at ang paniniwalang karapat-dapat pa rin kayong makaramdam na kayo'y lubos na buhay. Mas magandang buhay, bawat subo, bawat araw. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating oras, ngayon nais kong kausapin kayo hindi lang bilang isang doktor na tumitingin sa mga chart o resulta ng blood test, kundi bilang isang tao na nakasama ang libu-libong kalalakihan na humaharap sa parehong tahimik na mga kabiguan, parehong pribadong mga katanungan, parehong pananabik na maramdamang sila ulit ang kanilang sarili. Baka napagdaanan nyo na rin yan. Baka umupo kayo mag-isa nag-iisip kung bakit parang humihinan ang ningas o bakit hindi na tumutugon ang inyong katawan tulad ng dati. Baka nakumbinsin nyo na ang inyong sarili na bahagi lang yan ng pagtanda. Pero gusto kong huminto muna kayo ngayon at namnamin ang isang mahalagang bagay. Isang bagay na nakita kong nangyari ng hindi mabilang na beses. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng sigla. Hindi ito katapusan ng pagiging malapit. Hindi ito katapusan ng pagnanasa. Isa lang itong bagong yugto, at kung ano ang ipinapakain ninyo sa inyong katawan sa yugtong ito ay mas mahalaga kaysa dati. Nagsimula tayo ngayon sa isang simpleng katotohanan: ang mas mahusay na sirkulasyon ay pundasyon ng intimasya. Kung wala ito, humihina ang enerhiya, nanghihina ang koneksyon at tahimik na nawawala ang kumpiyansa. Ngunit natuklasan din natin ang isang bagay na makapangyarihan, may mga natural abot kaya at pang-araw-araw na pagkain na makakatulong ibalik ang lahat ng iyon. Ang beets
Dahil sa kakayahan nitong magpalakas ng nitric oxide, ay tumutulong sa daloy ng dugo sa mga lugar na pinakamahalaga hindi lang para sa paggana, kundi para sa pakiramdam. Ang spinach mayaman sa magnesium at plant-based nitrates ay tumutulong magpalambot ng mga ugat at sumusuporta sa mismong ritmo ng inyong puso. Ang bawang simple ngunit matibay ay gumagana na parang tagapaglinis, tumutulong alisin ang mga bara at pamamaga na tahimik na pumipigil sa inyo. At ang kinsay celery, magaan, malutong at madalas hindi napapansin, ay tahimik na nagpaparelax ng mga artery, sumusuporta sa balanse ng hormones at nagpapahusay sa inyong pinaka-intimong pangangailangan. Hindi sila superfoods dahil uso, sila ay superfoods dahil epektibo sila para sa totoong tao sa totoong buhay. Mga kalalakihang inakala na tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon ay natagpuan ang kanilang sarili na gumigising na mas malakas, mas mainit ang pakiramdam at mas konektado. Hindi dahil sa anumang milagrosong gamutan, kundi dahil gumawa sila ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago na nagkaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Palagi akong naniniwala na ang pagkain ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan natin para muling isulat ang ating mga kwento. Hindi lang ito tungkol sa blood sugar o kolesterol. Ito'y tungkol sa buhay na gusto ninyong makamit, sa mga tawanan na gusto ninyong ibahagi sa kamay, na gusto ninyong hawakan, sa mga gabing gusto ninyong alalahanin. Ang 4 na gulay na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit kapag ginamit ng may intensyon, maaari nilang buksan ang pinto sa isang bagay na mas malalim, panibagong tiwala sa inyong katawan, panibagong koneksyon sa inyong partner, at panibagong paniniwala sa kung ano pa ang posible. Karapat-dapat kayo niyan, anuman ang inyong edad, anuman ang inyong nakaraan. Ang totoo, hindi pa huli ang lahat para bawiin ang isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo'y wala na. Ang katawan ay may kakayahang maghilom, manumbalik, at sorpresahin tayo kapag binigyan natin ito ng tamang suporta. Kaya ngayong gabi, kapag uupo kayo para sa hapunan, baka medyo iba na ang itsura ng lamesa. Baka magdagdag kayo ng ilang inihaw na beets. Baka igisa ninyo ang spinach na may bawang. Baka magplano kayo para sa isang sariwang baso ng celery juice sa umaga. Anuman iyon, hayaan ninyong ito'y maging higit pa sa isang pagkain lamang. Hayaan ninyong ito'y maging isang tahimik na pagkilos ng pag-asa, isang hakbang patungo sa mas maraming enerhiya, mas malalim na intimasya, at yung uri ng koneksyon na nagtatagal kahit naubos na ang laman ng plato. Dahil bawat subo ninyo ay isang pagkakataon para piliin muli ang buhay. At kung mas maganda ang pakiramdam ninyo sa loob, mas buo kayong makakaharap sa mga taong pinakamahalaga sa inyo. Nakarating na kayo hanggang dito at naniniwala ako na sa tamang kaalaman at kaunting pang-araw-araw na pagkilos, ang inyong pinakamagagandang araw ay hindi pa tapos. Darating pa ang mga iyan. Hayaan ninyong ito ang inyong simula. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pagsasanay. Ang pag-aalaga sa inyong pisikal na kalusugan ay isa sa pinakadakilang gawa ng pagmamahal na maipapakita ninyo sa inyong sarili at sa mga mahal ninyo sa buhay. Hindi ito tungkol sa panlabas na anyo.
Ito'y tungkol sa sigla, koneksyon at pagpapakita ng pinakamahusay na bersyon ng inyong sarili araw-araw. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, gumawa ng isang maliit na hakbang ngayon. Idagdag ang isa sa mga gulay na ito sa inyong susunod na pagkain at simulang maramdaman ang pagkakaiba para sa inyong sarili. Kung ito po ay nakatulong, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notifications para maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama. At pakisuyo, ibahagi ang kaalamang ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang kakilala ninyo na maaaring makinabang sa paalalang hindi pa huli ang lahat para bumuti muli ang pakiramdam. Ipagpatuloy natin ang mahalagang usapang ito. Mag-type ng "handa na ako" sa comments sa ibaba kung kayo'y nangangakong gagawin ang unang hakbang na iyon patungo sa mas mahusay na sirkulasyon, mas malalim na koneksyon, at mas ganap na buhay pagkatapos ng edad 60. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.